Master Jet, makikita po ba ng loan verifier ang incoming deductions? If yes, bakit kaya may mangyayaring undeducted obligations? Valid question po ito mga master, no? Kaya yung iba nagtataka, bakit meron pa rin po mga unded na nagre-reflect sa payslip kung nakikita naman po ng loan verifiers yung future na mga incoming deductions. Of course, nakikita po yan kasi lahat po ng mga deductions sa payslip po natin ay dumadaan po talaga dapat yan sa atin pong loan verifier. So kung i-check po nila yung history ng inyo pong mga loan applications, madali lamang po yung hanapin. No? I-search lamang po yung pangalan niyo doon po sa email ad nila na lalabas na po, no? Yung lahat ng mga loan applications po ninyo. So ang mangyayari po dyan ay nakikita yung incoming deductions. So that's the way para sana na maiwasan yung kakaroon ng mga undeducted obligation, particular po, no, itong emergency loan ng GSIS, kasi hindi po yan nagre-reflect kaagad or on the following month. Yung iba po dyan ay 2 or 3 months after nag-grant yung loan bago maging available sa payslip. So kinakailangan talaga na mag-ingat si loan verifier sa pag-verify ng loan applications, at baka itong borrower na ito ay meron pong na-avail na emergency loan na hindi pa nag-reflect sa payslip po niya. No? So dapat talagang i-check yan. Makikita po yan sa records ng loan verifier sa history ng kanya mga na-verify na loan, yung incoming deduction. Sa pag-compute po ng magiging bagong net take home pay ay dapat kinoconsider po ng loan verifier ng incoming deductions para maiwasan nga itong pagkakaroon ng undeducted obligation. Pero may instances po kasi na hindi po talaga maiiwasan, tulad po ng biglaang pagtaas sa premiums, tulad po doon sa sa PhilHealth, no? Nagtaas yung rate ng PhilHealth contribution noong pagpasok po ng 2024. So pagtaas po ng rate na yan at hindi po nagkaroon ng salary increase that time, so ang mangyayari kung nandoon na sa boundary yung net take home pay ng borrower, pagtaas ng deduction ni PhilHealth at dagdagan pa ng pagtaas ng deduction ni Pag-ibig, ay nagkakaroon ng undeducted obligation. Yun po ay mga bagay na hindi po yan nakikita ni loan verifier noong nag-verify po siya ng loan application. So we can consider that one, hindi po yan maiiwasan, no, maliban na lamang kung talagang nakikita ni verifier in the future yung mga ganoon pong pagtaas sa contribution rate. So yung mga ganung bagay po, o kaya ay nagkaroon po ng tardiness, o kaya ay undertime si teacher, so meron pong deduction doon po sa current absences, o kaya ay PVP overpayment. Yung mga ganun po na deduction ay hindi po yan nakikita by the time na nag-a-apply pa lang ng loan, kasi sa future po nangyayari yung mga ganun na case. So yun ay possible reasons din po na makakaroon ng undeducted obligation. Pero hindi naman po yan nagtutuloy, no? Hindi naman po yan magiging palagi. Kasi the moment po na mawala yung deduction sa PVP overpayment o kaya ay sa absences, ay mawawala din naman yung nasa unded. So, pero yung pagdating po kasi doon sa loan lang talaga sa mga bangko, mga private lending institution, dapat ay nakikita po yun ni verifier. No? Hindi po pwede na hindi niya makikita yun. Kasi yung purpose talaga ng pagkakaroon ng loan verifier ay para maiwasan yung unded sa payslip ng mga DepEd personnel. So hopefully po ay malinaw, no, na nakapag-share po tayo ng impormasyon as to the purpose of our loan verifiers in relation doon po sa pagkakaroon ng undeducted obligation sa payslip.